A day in my life as a full-time mom of 2 boys. For today's ganap nga ay naisipan namin pumunta ng Pure Gold. Kasama namin yung dalawa kong poging anak. Talaga naman biglaan lang dahil wala pa nga kaming ligo lahat niyan. Malapit lang naman yung Pure Gold dito sa amin kaya ayos lang. At ayun na nga, nasira kasi yung microwave namin. At ang mahal din kapag pinagawa kaya naman naisipan kong bumili na lang. Usapan talaga namin ay microwave lang ang bibilhin. Pero bakit biglang ang daming pinagkukuha? Anyway, kumukuha na nga pala kami dyan ng pwede namin stock ng mga baboy at manok. Habang itong baby ko, tahimik lang sa umpisa. Mamaya lang, iyak na yan. Charot lang. Ito naman panganay ko, tamang bulong sa uwan niya. Paano ba naman kasi meron siyang gustong bilhin na hindi ako pumayag? Ganyan din ba ang mga anak niyo? Kapag hindi na pagbigyan ng gusto sa lola ang takbo? Sabi nga ng anak ko, habang naglalakad, bibidyoan niya daw kami. Tapos sabi niya din, tawa daw kami para kunyari masaya. At ayan na nga ang person ay magpaawat, kala mo naman may budget. Sa tagal namin paikot-ikot, nakatulog na nga ang baby ko. At napunta na nga kami dito sa bilihan na appliances para tumingin ng microwave na totoong dahilan kung bakit kami napadpad dito. Pero ang ending, wala kaming napili. At sa wakas, magbabayad na kami. Nagpunta kami dito para sa microwave pero uuwi kaming walang dalang microwave. Bakas na nga ang lungkot sa mga mukha nila dyan dahil nga gastos na naman. Pero at least nakapag-grocery. Gising na nga ang baby ko dyan at pakiramdam ko nagugutom na siya kaya naman sabi ko magmadali na kami. Kaya lang may pa-free item nga daw dahil na-reach daw namin yung minimum purchase na kailangan nila. Kailangan nga lang daw namin maglaro para meron kaming makuhang libreng product. Sayang din, di ba? Kaya naman sabi ko sa anak ko, siya na lang yung maglaro. Gusto nga niya makuha dyan ay yung Lucky Me Noodles. Pero hindi siya nagtagumpay, kaya naman sabi ko sa kanya, okay lang yan anak, ganun talaga ang buhay. Na hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. At nakamove on na din naman siya agad. Nasisilaw nga yung kapatid niya sa araw, kaya naman takip siya ng takip. Love daw niya kasi yung kapatid niya, kaya naman naalagaan daw niya itong mabuti. Pauwi na nga kami nang biglang nagayaya yung asawa ko sa McDo. Ililibre daw niya kami, kaya nag-go na kami agad. Sayang din, di ba? Ang sarap kaya ng libre. Dito na nga din ako nagpa-breastfeed sa baby ko. Di naman ako nahirapan dahil nga yung suot kong damit pang breastfeed mommy naman. Meron din kaming dalang pang cover, kaya hindi na din napapansin na nagpapa-breastfeed ako. Nakauwi na nga kami niyan, pahinga lang konti. Tapos ayos na ng mga napamili. Sabi nga ng anak ko, tutulungan niya daw ako para hindi daw ako mahirapan. Sweet naman. Pero sa true lang, gusto lang niyan kainin yung mga pinagkukuha niyang mga chips. Tinulungan na nga ako ni mama dahil nga nagising na dyan yung baby ko. Masyado na nga humahaba yung video kaya naman nag-before and after na lang ako. Tuwang-tuwa na naman nga ang anak ko at for sure, tuwang-tuwa din ang mga bulati namin sa tiyan. Natapos ko na nga ayusin yung ref at yung mga napamili, ay nagising na ulit yung baby ko. Kaya naman hindi muna ako agad nakapaglinis ng bahay. Dumating nga yung kuya ko dyan para sana lambingin yung baby ko. Kaso mukhang wala sa mood kaya naman nag-cry-cry ang baby ko dyan. Ang OA nga ng reaction ko dyan dahil nga biglang umiyak ang baby ko. Kaya naman todo explain ng kuya. Nakatulog na nga ulit yung baby ko. Kaya nagdiretso linis na ulit ako. Sabi ko nga sa asawa ko, siya na magtuloy ng walis. Mabuti na lang at pumayag siya. Hindi tuloy kami nagtalo. Dalawa nga lang kami ng bunso ko